Okay, so magandang araw mga lods. So, mayroon akong ay ituturo sa inyo. Isa ba kayo sa nagse-set up din ng ng off-grid na ganitong type mga lods na nahihirapan din kayo na manually switch on, switch off dito sa sa AC, AC na part. Kasi yung battery niyo gaya din sa akin na maliit lang yung yung power or AH ng battery natin. Kasi sa akin 24 volts and 43 AH lang mga load. So hindi kaya yung isang gabi na patakbuhin yung solar natin. So ang ginagawa ko is umaga lang patakbuhin yung solar natin mga loads, and then pagdating ng alas 4 ng hapon, isi-switch off natin mga loads yung solar natin. Pero minsan makaligtaan natin na may switch on yung AC natin kasi may mga ginagawa tayo. Minsan out of town ako mga loads. So minsan wala pang signal, di ako makatawag dito sa bahay para ipa-switch off or ipa-switch on yung natin, yung AC natin. Paghapon na. Kaya gumawa tayo ng paraan. May nakita ako dito sa Shopee, yung ganito mga lods. Magandang magandang gadget to para ilagay sa solar natin para hindi na tayo manually. Lalo na kung aalis tayo, so pwede nang i-switch on natin yung natin, yung timer. So matik na siyang matik na siyang mag-switch on yung AC. Kasi yung yung setup ko, iano ko ulit, naka-AC prio to. Second prio natin yung solar. Kaya tuwing umaga, switch off natin yung AC, and then pag gabi, AC na rin yung supply natin kasi di naman pwedeng i-prio natin yung solar kasi pag sabihin natin paggabi, mauubos. Mauubos. Manually na naman natin yung i-switch off, switch on yung solar. Pareha pa rin. Pero pag naka-ano yung solar, naka-main yung solar, ang tendency doon, pag malobat, and then kinaumagahan, kahit konti pa yung battery, so siya na ang siya na ang magsusupply sa natin dito. So probably on off yung natin. So kaya ginawa kong AC prio, second prio na rin yung yung solar natin. So yun ang nangyayari, yung mga naranasan ko. Nahihirapan ako pag mag out of town ako mga lods. So buti na lang may nakita tayo ng ganito. Ganitong gadget. Yan. Ano ba to? KG 3160 microcomputer timer. Programmable siya hanggang 8 na 16 ata. 16 na programmable na channel bale. 16 slot na time. Pwede mong i-program dito sa ganitong timer na to. So, dito natin ilagay yan, mga lods. Pakita ko muna bago natin ilagay. So, pakita ko muna yung paano mag-program nito mga lods. Okay, samahan niyo ako mga lods. Okay mga lods, so buksan natin. I-unbox natin yung natin kasi excited na rin tayo na may kabit yan. Pero tingnan muna natin kung maganda ba. Pero yung pagkabalot niya, medyo safe naman. Pero hindi naka-bubble wrap. Mas maganda sana kung naka-bubble wrap para kahit maitapon-tapon dun sa pag-ship, shock protection pa. Nakalagay lang siya sa sa carton na walang bubble wrap. And then, may kasama na siyang manual mga loads. Yan And then, black pala yung binili natin. Yan. Manipis lang yung manual. Isang page lang yung manual natin. And then, yan. Nakabalot pa ng plastic rin. Yung natin. Yung timer natin. And then, may kasamang battery pala. Kasi kailangan ng battery. Hindi naman gagana yung timer natin. Or clock ng timer natin kung walang battery. So, may kasamang battery. AAA ata yan. So, pag ikabit nyo, dapat tingnan yung polarity. Hindi naman din mag-on yan pag maano yung polarity. Baliktad yung pagkalagay ng battery. So, yan mga lods. Yung casing pala niya, hindi naman masyadong
pang mamahalin. Pero medyo okay na rin. And then rail type din siya mga lods. Hindi gaya ng ibang brand na medyo matigas yung yung plastic. Pero yung display okay naman. Oh, yung input at saka output medyo goods naman. Iwan ko lang kung tatagal to. Medyo mura lang ata to. 200 lang ata to or 300. Basta 200 to 300 lang ata yung price range. Ipakita ko lang kasi nakalimutan ko rin. Din kaya niya mag-handle ng 30A or 30 ampere. So naset na natin yung yung timer natin. So plano natin ilagay dito sa sa AC input natin. Hindi natin ilagay dito sa solar kasi pag sa solar, ang mangyayari diyan pag gabi, halimbawa, naka-off na yung solar, naka-deactivate na yung solar natin kasi naka-off doon sa timer. Kaso pag mag-burnout sa gabi, so burnout yung bahay natin. Hindi magamit yung natitirang baterya doon sa natin, solar natin. So dito natin ilagay sa sa AC para kung sakali mang mag-burnout, matik mag-take charge yung solar natin na siya yung papasok sa linya ng bahay natin. So yun ang mangyayari mga lods. Meron ding may cons din kung dito ilagay sa AC. Pag umaga, halimbawa umaga and then maulan, ang mangyayari dyan, kung malobat yung solar natin, ang tendency dyan, yung AC natin is wala pa na, hindi pa activated. So ang mangyayari dyan, pwedeng magka-burnout din tayo sa umaga. Pwedeng magka-burnout kung di natin mapansin. So kailangan natin kailangan nating bigyang pansin din yung natin, yung weather valley natin. So ang mangyayari diyan, itong timer naman natin is di naman halos araw-araw natin gamitin. So mas pinaprayo ko to pag sabi nating umaalis ako pag may lakad ako. Pag may lakad ako, and then maganda naman yung panahon. So ang gagawin natin na may option naman dun sa timer na i-on natin or i-auto. So i-on natin. Pero pag may lakad tayo and then masama yung panahon, i-off na lang natin yung timer para palaging activated yung yung AC input natin para walang corrupt, hindi mag-corrupt or walang burnout na mangyayari sa linya natin. So yun mga loads, yun ang gagawin natin. So yun mga loads. So plano natin mga loads, tanggalin natin tong red at saka black. So ilagay natin to sa sa out ng timer natin. And then yung ito naman, yung dalawa nito, yung out ng breaker natin, ilagay natin sa in sa timer natin. Doon sa in ng timer. Tsaka ito, doon sa out ng timer. Kasi di natin pwede ilagay dito, dyan Di natin pwede ilagay dyan or kaya dito o kaya dyan yung timer. Kasi pag ilagay mo dyan before dito mag-in yung kuryente, lagay mo dyan sa gitna yung timer or dyan dito or dito kasi ito yung AC. Ayan Sulico 1 and 2, 3 and 4 solar. Yan. So pag nilagay natin dito banda bago papasok dito, so every time na mag-off yung natin, yung timer natin, magka-countdown ng 5 minutes. Palaging may delay na 5 minutes. So, ang mangyayari dyan, matagal. Dapat, palaging buhay to kung may kuryente tayo, may Sulico. So, dito tayo kukuha. Tanggalin natin to, ilagay natin sa out ng timer, and then, yung out ditong sa dalawa ng breaker, lagay natin sa input ng timer natin. Tapos, dyan natin ilagay yung timer dito. Okay, yan mga lods, na-connect na natin. Yan. So, goods na. So, nag-ilaw na ng work, and then power. So, tingnan natin, kinabukasan kung mag-ano ba yan, mag-off ba yan, yung AC natin, and then mag-on ulit sa hapon. Okay, yan. So, sara na natin. Nakaset pala yung timer natin. 17 AM ang off niya. And then yung on niya is 4 PM. So, since wala pang 17, naka-on pa yan. Yan may ilaw.
Yun o, makita. Ayan, yan. Yun, may ilaw na sign. Oh. Tingnan natin kung mag-off ba yan mamayang 17. Pero hindi natin gamitin pa ngayon yan kasi makulimlim yung panahon. And then baka maubusan tayo ng baterya. So, try na lang natin kung gagana ba talaga yung timer natin. Tingnan natin ha. Antayin natin kung ba siya, lipat ba dito. Dapat lilipat yan. Sa 17, lilipat yan sa green. Malapit na 53 na, 54, 6, 57. Tingnan natin. Yun! Gumana. Yan. Kusa siyang naglipat sa solar. Pagdating ng 17. Yan mga lods, oh. So, balik muna natin sa sa grid kasi hindi pa nakapag-charge. Gumana yung timer natin. Yun mga lods, iniba pala muna natin yung time. Kasi yung nakaset pala natin is dapat 6 a.m. Off na yung grid natin. Ikaso makulimlim, so inano ko muna. Ginawa ko muna ng 7 para makapag-charge pa yung battery. Kasi 20% na yung battery. Baka paglipat ng battery natin, biglang mamamatay. So yun ang nangyari kanina. Pero binalik ko muna sa grid. Yan o, naka-read pa. Para makapag-charge pa ulit yung baterya natin. Kasi makulimlim kahapon yung panahon. And then ngayon, makulimlim rin. So, yung battery natin nasa 20 to 30% pa ata. Oh. So, hindi pa pwede. Kaya, in-off ko muna yung timer. Oh. Siguro, magagamit tong timer to lalo na pag, yung magandang sikat yung araw. So, yun mga lods, gumana yung system natin. Oh. Hindi na tayo mag-manually. Kahit nasa malayo tayo, so, kusa na yung kusa na yung mag-off yung natin, yung grid natin. At saka kusang mag-on yung grid natin. Yun lang. Pero, dapat ko palaging turuan pa yung matitira dito. Kasi may mga panahon kasing biglang kumulimlim. So, turuan ko sila kung paano ilipat sa manual yung natin, yung timer natin, or paano i-off muna kung hindi maganda yung araw. Kasi minsan pag nasa malayo tayo, 1 or 2 days, kadalasan kasi pag may shoot tayo, so hindi tayo makauwi. So dapat yung naiwan dito sa bahay, marunong rin mag-operate dito sa natin, yung timer natin. So yun mga lods, goody na. Goods na yung setup natin. So yun. Turuan ko kayo muna paano pa i-set yung natin, yung timer. Paano ba i-set yung natin, yung timer natin na KG3160 microcomputer timer switch. So, dali lang yan mga lods. Ikaso, nakalagay na to, naka-set up na to, din natin ma-reset yung yung configuration. Pero turuan ko kayo kung paano i-set. Kahit na may configuration pero pwede naman. Pwede naman nating i-set pa rin. Pag hindi pa to nakakabit, naka-off yan. Paglagay mo ng battery, matik yung mag-on. So, pwede mong i-set sa hindi pa nakasaksak kasi may baterya. Pwede rin i-set pag nakasaksak na. Okay? Yan mga lods. Set natin. Paano ba i-set? So, first thing, kung makita nito, may reset call. Yan, And then, kung mapansin nyo rin yan, may parang inverted na G or parang lock ata yan. Yan ang simbolo na nakalock pa yung mga keypad. Yan, yung mga buttons dyan or keypad dyan, hindi mo magagalaw pag nandyan yung sign na yan. So, paano ba matanggal yung sign na yan? So, press this 4 to 5 times. Pero mostly is 4. So, tingnan natin. 1, 2, 3, 4. Yun. Nawala na. So, pwede na. Pero, after 30 seconds, automatic yan mag-lock So, kailangan mong ma-set mo before mag-lock yung Kasi, kung
hindi mo ma-set, balik ka dito. And then, pindutin mo yung clock. Yan o, clock. So, and then, click the hour. Yan. Kung anong oras na. Since 7 pa ngayon, 24 system pala to. Oo. Yan o, 24 system. So, balik natin sa 7. Yan. Yan, 7:23. Kung iset mo rin yung minutes, click mo rin yung minutes. Yan o, 23. So, tingnan natin. 24 na pagbalik. Yan, 24. So, set natin, 7:24. Yan. 7:24. Hanggang 60 yan kasi minutes yan. Hanggang 24 tayo. Okay. Ayun, 24. And then, yung week naman, dahil Tuesday tayo, okay na yan. So, yan o, palipat-lipat. Balik natin sa Tuesday. And then, pagkatapos mong iset, click clock lang. And then, timer. Yan o. So, sa timer naman, may makikita kang 1 dyan o. On. And then, pindutin mo na natin tayo. Next is off. 2 on, 2 off. 3 on, 3 off. So, hanggang 16 yan. May 16 slot na programmable. Or 16 channel na programmable yan, mga lods. Since dalawang setting lang ilagay natin, on at saka off, mag-off yung grid natin tuwing 6 a.m. And then mag-off tuwing 6 a.m. Then mag-on ulit sa 4 p.m. So, ito lang, 1 lang yung gamitin natin. 1 on is 16. Yung 16, yan o, on, 16. No. Yan, balik natin. Yung 16 is equivalent to 4 p.m. in 24-hour system, mga lods. So, nakaset yan sa 4 p.m. on, and then 7:10 AM sa off. Kasi iniba ko kanina. So, ibalik natin. Paano ba ibalik? So, click muna na yung clock. Yung clock pala parang min-mino. Then, timer, off. Pag naka-off na yung timer, wait. I-set muna natin yung timer. Paano ba mag-set ng timer? First, makita, yun na nga, on. Ito lang. Hour lang. Yan. Kung anong oras mo mag-on. Since 4 p.m. 16 yun. 16 in 24-hour system. 16 nilagay natin. Yan, mag-on yung grid natin tuwing 4 a.m. And then, click timer again. Sa off naman, mag-off yung grid natin tuwing 6 o'clock ng umaga. So, lagay natin 6 o'clock ng umaga. Yay, sumubra. Walang balikan pala itong mga lods. Pag sumubra ka, yun, tuloy-tuloy lang hanggang babalik ka sa 6. Yan. And then minute, sirado na. 6:00. 6 o'clock. Ponto. Yan. And then sa week, everyday naman, pero sa week, maraming maraming option yan. Pindutin natin yung week. Yun. Pwedeng walang Sunday. Yun. Yun lang. At saka Saturday at Sunday lang. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Or MWF. Or TTH. O kaya ay isang araw lang sa isang linggo. Pero gawin natin to sa isang linggo na. 7 days a week. Yun. Pagkatapos na iset yung off at saka on, yan may on na at saka may off na. So, pindutin yung clock. Parang min-minutong clock eh. And then, yung auto, dapat hit muna natin. Lipat natin. Yun. Naglipat sa grid. So, balik natin sa auto. Yun. Nag-off ulit. Kasi naka-on. And then, balik natin sa auto. Yan. So, mag-o-off yan bukas. Yung natin.
Kaso ngayon, hindi pa yan hindi pa yan mag-off. Bukas na yan mag-off mga lods. Okay, yun mga lods. Doon lang. Tapos na yung natin, yung bale tutorial na video natin kung paano maglagay or paano maging automatic na rin yung pag switch on, switch off natin sa grid with a timer mga lods. So sana may natutunan kayo or sabihin na lang natin sana makatulong yan sa inyo sa gaya sa akin na may problema din na ganun maliit lang yung battery. So yun mga lods, bago natin tapusin mga lods, makihingi sana ako ng subscribe sa channel natin mga lods. At saka paki-like na rin ng video natin. And then yung notification bell paki-hit naman para stay updated natin tayo mga lods sa mga iba pang video natin. Okay, bye-bye. Thanks for watching.